Mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito, mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. September 19 na tayo, 2023. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan na Kanyang ibinahagi at ating natanggap. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ang ating dalangin palagi na nasa mabuting kalagayan lang tayo at yung ating mga pagsisikap ay mabiyayaan tayo ng Panginoon ng magandang kalusugan at tapat na paglilingkod sa ating pamilya, sa ating komunidad at sa ating kapwa. Ang ating pagninilay sa araw na ito, sa araw ng Martes, ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 11 hanggang 17. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo? Alam natin na si Jesus ay patuloy na nakikisalamuha sa mga tao at hindi may iwasan na siya rin mismo ay makakita ng totoong kalagayan. At dito sa pangyayari sa ating ebanghelyo, nakita niya yung isang babae na umiiyak dahil sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal. At doon nahabag si Jesus. At nang makita ni Jesus, sinabihan niya yung namatay na bumangon ka. At doon sinabihan din niya yung babae na umiiyak, huwag ka nang umiyak. At kung tutuusin natin at bibigyan ng pansin, para sa akin, hindi gusto ni Jesus na, hindi niya kagustuhan na maging malungkot tayo palagi. Ang kanyang kalooban na maging masaya tayo sa ating buhay. Kung may kalungkutan man na dumarating sa ating buhay, posible ito ay bunga ng ating kahinaan, bunga ng mga pangyayaring hindi inaasahan. Pagkos kung mangyari man ito ay isang pagpapakita ng totoong kalagayan ng ating buhay, na hindi tayo makaiwas sa mga karanasang hindi maganda at hindi rin pwede na lahat na mangyari sa ating buhay ay puro na lang sarap, puro na lang kaligayahan. Kumbaga, ito yung katotohanan sa buhay. At tingnan natin ang mga pangyayaring ito na magpapatibay pa ng ating pagkatao at ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bumangon ka. Ibig sabihin, lumaya ka sa kamatayan. Gumalaw ka. Siguro itong imbitasyon na bumangon ay hindi lang ito imbitasyon ni Jesus doon sa namatay, kundi sa ating lahat. Na sana huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong magpatulog-tulog, huwag tayong maging bulag at magbibingihan na lang sa mga pangyayari sa paligid, kundi kumilos tayo. Dahil ang taong bumabangon ay yung taong may buhay. Kaya, para sa akin mga kapatid, ipakita natin sa bawat isa na tayo ay buhay na buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsisikap upang maipadama at madama ang paghari ng Diyos sa ating buhay. Panalangin natin palagi na maging bukas tayo at maging matatag. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, gabayan mo kami araw-araw sa aming tinatahas na landas. Tulungan mo kaming maging masigasig upang sa gayon ay maipadama at madama namin ang iyong paghahari sa pamamagitan ng aming tapat na paglilingkod sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.